po yan, ma'am. Meron po tayong 6 months warranty po yan, ma'am. May kasama na rin yung power bank at saka headset, ma'am. Puro ano mo itatapin mong ganun. Diba, ma'am? 6 months po yan, ma'am. Kukuha po ba kayo, ma'am? Pwede po kami home credit, GCash, at saka sa bank. Sample. Oh, di ba? Ganda. Pwede ka magsabit ng karne. Di ba? Pwede po sa dalawang tao. Sa kasalukuyan, kamusta kayo, Martians? Welcome back to the 365. Okay. So, sa mga nakapansin, ayun, successful ang ating pagbuo ng sampayan. But, big shoutout muna sa mga Martians na nag-comment sa video natin kahapon. Medyo marami-rami. Natatawa ako kasi nung pinost ko yung video natin, may mga gustong bumili. Ngayon, pag sinasabi ko kung magkano, 45K ko binibenta, hindi na nagre-reply. Ang galing. Okay. So, big shoutout sa nag-comment. We have 4 Martians na nag-comment. From Just Another Josh. Advantage talaga ng native lens, yung AF speed and reliability. Naka-cart na yung Nikkor 35 1.2S ko, kaso napaisip din ako sa size niya. Mas malaki pa siya diyan. I'll probably just go with the 21.8 Nikon. Kimara Paulo, Sir vlog, paano magkaroon ng ganyang ka-quality na audio? Well, I've done multiple videos kung bakit ganun yung quality. Yung kahapon, na ginamit ko yung Rode Wireless Go 2 at saka itong Comica. So, panoorin mo na lang ulit, pakinggan mo kung ano mas maganda. Simple as that. Si Michael Ryan Atienza, haba ng pangalan. You're blessed, kuya. And that was a good problem. God bless even more po. Hoping soon ganyan na din problem ko. Tams J, sometimes talaga may mga decisions talaga na ma-regret mo. Yeah, pero after using it yesterday, parang medyo convinced pa rin naman ako na gagamitin ko pa rin yung lens. Hindi ko pa naman siya fully ibebenta. Kaya iniisip ko na lang bumili na lang ng 24. Kaso nung tumingin ako sa marketplace, walang nagbebenta. Kaya sa mga Martians na nag-comment sa video natin kahapon, alam niyo na, I'm sending you guys nothing but blessing and abundance and more opportunities and growth para sa inyo dahil nanood kayo ng 365. Lalabas ko ba ito? Uy, basa pa. Lalabas ko ito, be? Oh. Kita mo. Yun lang. Umulan. Sobrang gloomy na. Wala tayong magagawa. Di natin pwede awayin di natin pwede awayin ng panahon. So, ayun na nga. Today has been a very vloggerish day. It hasn't been, to be honest. Ang ganda sana kanina ng araw. Ang dami kong plano. Ang dami kong naisip gawin. Dahil nga nandito tayo sa era na to na I think we're going to undergo change. Kasi we're going to make a few upgrades, a few selling points. We're gonna sell a few stuff para mapalitan ng mas magandang stuff. But, yeah. Ang dami kong planong aalisan ako today and do everything that I can because holiday ata ngayon or walang pasok kasi si bossing. So, you know. But, napigilan tayo ng ulan. So, honestly ngayon hindi ko na alam mangyayari for today's video, for today's vlog. You can scroll away if ayaw mong i-claim yung blessing and abundance. Ay, excited pa naman ako makakuha ng Osmo Action 5 Pro. Osmo Action 5 Pro.
Tama ba? Oo. Kasi ko-compare natin siya. Tapos, hopefully, sa shoot gagamitin natin siya. Kukumpara natin kay Osmo Pocket 3. Mas maganda, mas makakagawa kasi ako ng mas maayos na comparison kapag nasa kamay ko na sila pareho. And then, whichever na ayoko, it's either ibebenta ko or I'll keep it, possibly. Kaya, ayun. Oh, man. But, napag-isipan ko na rin na hindi ko ibebenta si Sigma 35. Magdadagdag ako ng 24. Possibly by the end of this month or so. Kasi, wala. Magdadagdag tayo kasi magbenta. Parang alam mo na-realize ko, gusto kong gusto ko nang mangolekta ng lens. Ayoko na magbenta. Kasi that way pa din, magkakaroon tayo ng opportunity na pwede natin iparenta yung mga lens. Still, gumagawa sila ng pera habang nananahimik ako sa diwa ko. Alam mo yun, pag walang shoot. But today, I'm taking my sweet time today. Kasi, tulad ngayon, hindi pa rin tapos ang ine-edit ko. May mga kailangan pa rin gawin. Kaya, fudge. May kailangan pa rin akong tapusin. Kaya, stranded tayo dito. Tapos may gagawin pa ako. Alam mo, iniisip ko kung isasama ko nga kayo sa edit eh. Kasi may i-edit akong project. Hindi ko pa naman siya nasisimulan. Maganda sana kung isasama kayo sa process. Kasi makikita nyo yung style ko. Which is procrastination. No, I'm just kidding. Pero, may specific kasi ako na workflow on how I actually edit all the videos that I do, projects that I do. Kaya, ayun, maganda sana kung kasama kayo. Tignan natin kung masasama ko kayo. Mag-edit muna ako, babalikan ko kayo in a bit. Ay, teka. Pero lang, not to make this video too long. Not gonna take too much of your time today, but for sure, meron dyan. Out of nowhere, nagko-compare kung ang kukunin nila is yung Insta360 One X5 or yung Osmo Pocket 3. Magkaiba to ng specialty, magkaiba ng use cases. Ito, kung gusto mo ng 360 view na hindi ka nagvo-vlog. For sure yung mga nabili nito, yung iba, hobby lang nilang gumawa ng sports, lumangoy, magmotor. Well, pwede na to. Pwede na siya actually. Ito, kung mag-vlog ka, hindi ka masyadong makulit, magalawgaw, hindi mo kailangan 360 view. Basically, ito na, all in na to. For content creation, travels, personal agenda sa buhay dahil may mic. Pero mostly talagang for pure content creation. Kaya rin mag-photos, 8K video, pero hindi ko masasabing pure 8K dahil 360 na 8K yun. Tapos, ito, pure 4K video na 10-bit. Basically, yun nga. Kung may plano kang mag-content, kung may plano kang mag-vlog, ito yung para sa'yo. Huwag mo yung overthink sa dalawa. Ito medyo mahihirapan ka kasi syempre kailangan mo siya kabitan ng mic. Tapos kung mag-vlog ka man, pag ganyan, mag-vlog ka. But, ito yung mas mukhang kapaket-paket. Yun lang masasabi ko. Pero ano nga kasi siya, more of a specialty type of camera. Like, more on POV view. Pwede rin talagang behind the scenes ginagamit ko. Yun nga lang talaga, hassle siya sa editing. 2 beses mo pa kasi i-edit bago mo siya i-export. Alam mo yun? I mean, isa-set mo pa yung camera. Though may feature naman na siya na tututok na sa'yo yung camera, still limited pa rin. Battery life not bad. Battery life also not a thing. Lagi yung tatandaan kung ang concern nyo is battery life, may problema kayo kasi hindi kayo nagdadala ng power bank. Kasi pwede mo naman pwede mo naman dalhin yung power bank. At saka, in all cameras, professional or not, pocket made, 360 made, syempre, dapat lagi kayong merong diskarte sa battery, sa paggamit ng battery. It's not, in the most practical explanation, hindi ka naman magbibideo ng 24/7 na titigil ka bigla, or walang non-stop para maging concern mo ang battery life. Ito, pwede itong tumagal ng isang buong araw kung hindi ka masyado makuda, madaldal, or alam mo yun, at least 30 minutes na kailangan mo i-record for today. Especially ito, kaya rin to the whole day. Kung meron ding battery extender, at syempre kung may baon kang power bank, yun lang masasabi ko. Kaya, kung mag-decide ka on both of these, specialized to for 360 sa mga mahilig magbuto, sa may mga ganap sa buhay, sa mga mahilig rock climbing, swimming, skating, perfect to. Pwede rin siya pang for content creation. But, if you're more the vlogger-ish type, content creator type, ito ang para sa'yo. But, if you can buy both, why not? So,
Edit nga muna ako. Wait lang. So, ito na nga guys. Today din pala yung posting nung ini-edit kong video. Makikita nyo yan sa possibly right about now. Marami na yung, ewan ko kung pinalabas ko. Marami ng revision na pinagdaanan. Ngayon may pinapanood ako. Nanonood na kasi ako nito kay MG. Kay Makagago. Tama sabihin ko, Makagago. What's up man? Oo, yun channel niya. May content siya about to sa Starbucks. Ewan ko kung familiar ko yung lalaki nag-post about to sa Starbucks. Guys, alam nyo ako, loyal customer din ako ng Starbucks. Pero kahit naman anong mangyari, tuwing naman sinasabi ko pangalan ko, minsan Carlo, minsan, pinagtitripan ko na lang kasi natanggap ko na wholeheartedly na it's okay. Pangalan, kape naman yung pinunta ko dito. Wala na, nakakatawa lang talaga. Nag-rant pa siya ng gano'n sa Facebook para lang sabihin na nawalan ng loyal customer. Para kasi ang dating, parang 98% sales ng Starbucks sa kanya nang gagaling. Parang gano'n. But siguro ano to, mostly yung mga ganyan guys, ano yan eh. Yung parang attempt lang magpapansin on FB. Rage bait, ika nga nila yung bagong term nowadays, rage baiting. Send link na lang. Okay, approve na, approve tayo sa bistro. GG na. So, may isa pa akong project which is yung Hard Rock Cafe na promotional video nila. Today, wala akong ibang ginawa kundi mag-focus sa trabaho. Kasi sana tomorrow matuloy na yung lakad namin ni Ato. Magkikita ulit kami after nung huling kita kasi namin yung episode na nagpapotok sa kanya sa ano niya sa YouTube channel nila. Yung nagkaroon ng topic about sa LGBTQ. Kaya, ayun. So far, sa mga subscribers dyan ni Ato, okay naman si Ato. Ginagabayan naman ng Diyos si Ato. Okay na okay siya. Yun nga lang, talagang yung podcast na yun, binago yung buhay niya. I mean, domino effect for sure. Father's Day. Kaya, ayun, guys. Talagang these past few days or weeks or actually month ng May medyo life-changing para kay Ato. And isa ako sa mga taong ewan ko, medyo naging close na rin kasi kami. Yun ang masasabi ko. I mean, malapit ako sa kanya. Hindi niya ako siguro, ang masasabi ko guys, sa mga vloggers na nakakatrabaho ko, mga sikat na vloggers na nakakatrabaho ko, talagang iilan yung mga taong, iilan lang sila na sobrang solid at genuine. At saka humble. Makikita nyo naman kung sino yung mga nakakasama ko sa vlog eh. Sila lang din yung mga alam kong genuine, humble na, ayun, kasi hindi lahat talaga ng vloggers may tamang attitude. Hindi rin lahat ng vlog, alam mo yun, may mga iba mayabang. Pero, nitong past few months na mga nakatrabaho kong ibang mga sikat, ang hahumble ng iba. Yung iba, eto honest to God to yung mga sobrang sikat, ang hahumble yung iba. Ang babait nila, nakakausap ko sila. Like for example, Boss Doggy. Hindi ko akalain mahilig siya sa camera, nagkausap ko yun about sa camera. And then, alam mo, humble lang. Senpai Kaso, humble lang din. Si JM yun, Brusco Bros, OG Viner, OG siya na, OG sila sa YouTube. Humble. Si Ato, humble din. Pero yung ibang nakikilala kong vlogger, na hindi pa sikat, na pausbong pa lang, halos wala pa ang dent parang langgam pa lang sila sa industry Sobrang yabang. Ewan ko ba't ganun. Si Katagumpay, yun. Sobrang bait din ng taong yun. Mahal na mahal yung taong yun. Talagang hindi ako pinapabayaan nun pag may problema ako or makita niya lang ako mag-post nga na ako ng status sa Facebook na depressed ako, baka tawagan ako ng bigla Pero, yun, ang babait nila. Mababait sila. Bagong kape na naman. Bakit ko sinasabi sa inyo to? Siguro at some point, totoo yung kasabihan na it's not good to meet your heroes because you might be disappointed. But, yung mga hindi ko heroes na nakilala ko, naging tropa ko, naging barkada ko. Siguro pro tip, kung vlogger ka, tapos may gusto kang makilalang sikat na vlogger, wag. As much as you can, wag. At saka on my end, growing as a YouTuber, content creator, professional videographer since 2017, nag-evolve ako noong 2022 ata, 21.
nag-stop akong manood ng content ng ibang mga tao. Way back then, except nung si John, nung nag-upload si John, lagi, pinapanood ko vlog ni John. Tsaka nung si Bumblebike, nung Bumblebike pa siya, nung Nutlobete pa siya. Ewan ko, wala kaming communication these past few months. Yun. Kaya, yun. Anyways, Martians, no? Ba't ko na share sa inyo? Siguro kasi sa mga nanonood ng 365, part of watching the 365 is knowing insider shit, insider stuff. May mga YouTubers na solid na mababait. Ewan ko kung familiar din kayo kay Spart, yung grupo nila. Alam ko may grupo sila eh. Solid din yung mga yun. Mabait din si Spart. Dati nga na-offeran ako maging editor ni Spart pero hindi ko tinanggap kasi siguro nare-realize ko now, even the past few years, na hindi ako meant to be na maging editor ng isang sikat na vlogger. That's not for me. It's good na magkaroon ka lang ng at least 1, 2, 3 projects with the famous person, but to continue forward or even to mold your own career under their fame is not really healthy. It's not, believe me. Kaya ako, kung papansinin niyo kung makikita niyo yung portfolio ko, it's so diverse. Ang dami kong vloggers na nakatrabaho. But only 1, 2, or 3 projects. But yung magsha-shadow ka for so long, no. Yun. Yung iba mga vloggers, like si Habadu, ayun, mga kadikit ko. Mga mababait kasi rin yun eh. Humble din ng tao ngayon. Namimiss ko na nga yun eh. Si Chairman, di ba? Dami na rin pala. Dami na rin mababait na mga tao. Yun nga lang talaga eh, totoo na busy. Busy ang mga tao at ako. Told ko, busy ako. Daming ginagawa. On my end, bukod sa minamahal ko yung 365 at minamahal ko yung vlogging, ginagrow ko pa rin yung business side. Kasi hindi natin masasabi kung hanggang kailan ako vlogger. Well, ako, feeling ko nakikita ko na lang din to hanggang pagtanda ko as memories, journal na lang. Pero nakikita ko rin in the future na magiging 100k, 500k, 1M. Tayo yung channel na magiging nandyan para sa Martian na nalulungkot, na nadidepress, sa feeling nyo wala kayong direction sa buhay nyo. Feeling ko makikita nyo yung direction kung saan nyo gusto pumunta. Especially mga aspiring videographers, filmmakers, pag nandito ako sa channel ko. Kasi mostly yung buong journey ko as a professional documented and nasa YouTube channel ko yun. Nakakatawa lang kasi sa Facebook, either binabash ako for doing memes. I mean, mostly sa Blue app, binabash ako for doing memes. Sa Orange app, I think, Orange app ba? Sa TikTok. TikTok na lang. Yun. Ang dami nagtatanong sa akin ng beginners about magandang camera and whatnot. So, today has been a really personal vlog for me. Yun nga lang, sana may mangyari na tomorrow and the next week. But ang alam ko, kailangan ko talaga mag-save up dahil may ganap ako. Dahil binubuo ko yung review ng Insta360 One X5 para sa inyo. Kasi gusto ko talaga siya maging solid na review. Talagang review yung totoo. Yung talagang review na talagang ginamit mo sa kung saan-saan. Like the Osmo Pocket, nagamit ko siya sa kung saan-saan, pero hindi ko pa ginagawa ng Marco Mars official review. Yun. Kasi, hindi ko pa ewan ko ba't pag merong mga camera na bago, hindi ko ginagamit yung kung ano-anong features. Ang pinaka ginagamit ko yung sagad-agad na specs kasi doon ko lang siya tinitignan. Pero malay natin, these past few days, ewan ko, tingnan natin. I think dito ko na muna tatapusin itong vlog. Finally, na-approve na yung edit. And wala akong makitang Sigma 24 1.4. It's okay. Anyways, sa pagkatapos, that is it for this vlog. Make sure to like and subscribe para may good vibes. Sending you guys nothing but blessing and abundance. And I'll see you guys tomorrow. Peace.